beloved Boss Mike Cervera. Kasi yung Tiberos ay Eto, kita nyo? Ito yung sinasabi ko na ang grupo ng mga Duterte palasak na. Wala na. Gewang na. Nagkawatak-watak na sila. Kasi wala na yung dati na iisang boses lang. Kung ano yung boses ni Digong noon, lahat yun hanggang baba. Hanggang sa pinakatae-tae na mga vlogger nila, iisa yung kumpas eh. Di ba? Kung ano yung kumpas ni Digong, yun lang silang lahat. Hindi nababago. Tama? Pero ngayon, sila nagkokontra-kontrahan na. Lalo itong si Panelo, mga kababayan ko. Nako, kaya nga ho marami nang nagagalit ng mga DDS dito eh. Hindi na daw nila alam kung kanino ba talaga kakampi. Syempre, si Panelo, lumalaro din yan. 'Di ba? Parang si Bongo, 'di ba July? Ano? 'Di ba? Rambawa. Parang ganyan 'yan, mga kababayan. Lalaro 'yan si Panelo. Pakinggan ninyo kung paano niya pinuri si Risa Hontiveros. At alam naman natin na si Risa Hontiveros ay tatakbo. Tatakbo daw na presidente. Alaka. Eto na. Tignan ninyo, ha? Eto na. Pakinggan nyo. binabanatan nila si Tiberos. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niya naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. Kita nyo, di aminado nga kayong masama talaga ang asal. Kasi kahit anong baliktad doon, dahil sa sama ng asal, kaya nagbanta si Sara. Si Panelo, hindi mo lang nag-get si Risa. Gusto mo lang sumipsip kay Risa eh. Pero kung iisipin natin, sinasabi ni Panelo na, dapat ganun ang tanong. Eto ba, Eka, ay impeachable offense? O dahil lang sa sama ng ugali ni Sara? Ano ba naman yan, Panelo? Mukhang medyo humihina na yung asinta ng utak Kasi kung ako mag-iisip, mga kababayan, sipin nyo kung ako mag-iisip, eto yan. Ang tanong ni Madam Risa Hontiveros, ito bang pagbabanta na ito ay impeachable offense? O dahil lang sa sama ng ugali niya? Panelo, wala kang pupuntahan dun sa dalawa. Kasi, masasabi ko na, sige, impeachable offense, okay, diretso na. Masama ugali talaga ni Sara na tinatanong? Kahit saan Kahit sabihin mong, masama ugali, dun tayo, pag-usapan natin. Kaya nga niya nagawa yun. Yung pagbabanta, kasi nga, masama ang ugali. Ngayon, yung bang pagbabanta ay impeachable offense? Siyempre! Impeachable offense pa rin yung pagbabanta, Panelo. Hindi mo lang nagets o maaaring sumisip-sip ka lang kay Risa. Ngayon, ano ang ibig ko sabihin dito? Mga kababayan, tinataya na ni Panelo yung pagiging DDS niya sa pagkampi kay Maring Risa, mga kababayan. Tama? Tinataya niya na. Kabisado nyo naman yung mga DDS, di ba? Kabisado nyo yung mga DDS. Kahit na sino ang kumontra sa grupo, sa kampo nila, kahit sino ka, ay may maleta ka. Di ba? Lahat yan may issue sa kanila. Tinitira mo ang mga Duterte, tinitira mo si Sara, tinitira mo si Digong, kumakampi ka sa kabila, malamang meron ka ng maleta. Di ba, mga kababayan ko? Hindi niya lang na-get si Maring Risa. Oo.
Kasi kahit saan kayo bumaling dun eh. Yung tanong niya, impeachable offense ba itong pagbabanta o likas talaga na masama ang ugali ni Sara? Kita nyo? Inulit pa niya. Diba? Eh kahit saan eh, masama talaga ugali ni Sara. Ang ibig sabihin ni Panelo. Oh, kayo mga didis, paliwanag ninyo. Saan kayo babaling? Di ba walang pupuntahan si Sara? Parehas talo sa pagpipilian na pagbabanta ba yan o talagang masama lang yung ugali niya. Pangit no, sabihan na masama ugali mo na pinatutuhanan ni Panelo. Di ba? Grabe, no? Binabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Binabanatan nila si Risa Hontiveros. Tutol ako dyan. I disagree with it. Sabi niyang ganon. Tutol ako dyan. Tutol ako. Hindi ako sang-ayon sa pagbanat-banat nyo kay Risa Hontiveros. Diba, no? Arnold Lopez. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niyo naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asal lang ng Vice Presidente? Kita nyo? Maling asal, masamang ugali lang. Yan, mga kababayan ko. Masama! Kita nyo, magagalit ang mga DDS neto. Nakakailan na si Panelo. Di ba binabanatan lang nga nila Banat Bay ito? O ano ba yung dati na sinabi nito, mga kababayan, di ba? At saka ito nga si Marcoleta. Di ba tinira niya na rin? Oo, nako, si Panelo mukhang ito mga kababayan, mangunguna itong babalimbing Ayan o. Marcoleta, medyo... Kita nyo ang dami ng beses mga kababayan na na ganyan. Puro parang may pasaring lagi sa grupo niya pakinggan nyo. Baka sa mga hindi pa nakakapanood nito. Yung kaso ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Bago pa yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga contribution. Tingnan mo mga kababayan, sabi nito ni Kalapati, dumami adik nung si bubo mo. Kumonti nga kayo Sige, tingnan mo pakinggan mo yung katwiran ko. Kumonti ang adik. Bakit? Kumonti kayong pumupunta na sa EDSA. Di ba? Yung mga nagrarally sa EDSA, di ba kayo yung mga adik? Nasaan na kayo? Bakit wala na? Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Yung mga adik, yun yung mga nagpupunta ng EDSA. Bakit? Yun yung mga tumatanggap ng bayad mula sa mga Duterte na 5,500, 300, pambili nila ng droga. Kapit sa patalim, mainitan, basta lang makatira. Diba? Nasaan na kayo? Putang ina, nakulong na si Marcoleta, sabi nyo. Makikipagpatayan kayo. Nakulong na si Marcoleta, nakulong na si Defensor. Nakulong na si Jinggoy, nakulong na yung mga tropa nila. Boring na ang EDSA. Napaka-boring na ng EDSA. Di ba? Putik na lumabas kayo. Wala. Ayaw lumabas. Paano? Walang bayad. Walang pangtitira. Huwag na dito yung mga style ninyo, binabaliktad ninyo. Lahat ng mga taga-suporta ni Digong na nagpupunta ng EDSA, nagrarally, yan yung mga adik. Di ba? Bakit? Pumapayag sila 300, 200, 500 pang tira, pang score ng 14.
Ano? Tanginan nyo. Wala kayong pang-score ng 14. Ay, naku, ano. Walang pantira ng 14. Ito na. Wala na. Binabanatan na nga kayo ni Panelo eh. Question mo, kanino nang galing yon, saan, magkano? Wait, Shoutout kay Delia Sacoco, late ka na. Bergie Berhel de Dios, late ka na rin. Wala, hindi uubra yung mga yan. hindi kang idibandang kriminal. Pero naambiyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, Wait. Hindi alam ni Annabelle yung 14. Paliwanag mo nga Kalapate. alam ni Kalapate yan, yung 14. Yan yung ini-score eh. Di ba? Yan yung ini-score. Yung 14. Nako. Tanong nyo kay Kalapate, alam niya yan. Adik yan eh. at hindi mo inilagay yon sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa Meron pa ring mali. Kasi ang problema sa mga DDS, ang problema nila, alam na nilang mali, abay ilulusot pa nila. Alam nyo yon? Pagka mali kasi, pwede nang humingi ng sorry. Di ba? Kapag kamali ka, hingi ka na ng sorry. Di ba, no? niya. Teka muna, wala pa namang kampanya noon hindi pa ako kandidato noon. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon. Kita mo, masaya kayo. Kayo ang masaya, kaya nga, pinaglalaban namin yung mga ninakaw nila, Marcoleta, yung mga ninakaw nila Sara, hindi kami masaya doon, kaya namin tinutuligsa eh. Di ba? Kayo lang naman ang masaya eh. Binabaliktad nyo, malungkot kami na ninanakaw ng mga Duterte ang kwarta ng bayan. Ninakaw ni Sara ang bilyon-bilyong pera. Kita mo? Paano na kami naging masaya? Binabatikos nga namin, Kayo talaga, Pero kahit bobo kayo, tanga kayo, mangmang kayo, uto-uto kayo, mahal na mahal namin kayo. Ang pagmamahal namin sa inyo daig pa ng pagmamahal ng magulang nyo. Alam namin kayo pinagkaitan ng pagmamahal ng mga gumawa sa inyo. Pinagkaitan kayo ng tatay at nanay nyo. Bakit? Utog lang yung namagitan kaya kayo nasilang sa mundo Diba? Nalibugan lang yung nanay at tatay mo yan. Tignan mo, sinilang ka. Diba? Yan, katulad nila spam race. Puro sama ng loob ang nararamdaman. Puro inggit sa katawan. Diba? Diba, mga kababayan ko? Inggit na inggit yan sila. Bakit? Kita mo naman dati, 60 lang yung nanonood, 20. Ngayon, umaabot na ng 10,000 yung nanonood dito live. Di ba? Kaya kayong mga may sama ng loob sa mundo dahil kayo sinilang sa mundo dahil sa libog lang ng nanay at tatay nyo, hindi namin kayo masisisi. Oo, unawa namin kayo. Nauunawaan namin yung mga dinadala nyong sama ng loob. Ikaw ba naman ang isilang ng, di ba? Nang libog lang. Masama talaga loob mo. 'Di ba? Kulang ka sa aruga ng magulang.
na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Oh, kita mo, di ba? Oh, shoutout sa bagong subscriber, oh. Kita mo, si Jaymal, Jimal, bagong subscriber. Oh, magugulat ka, dati, ang subscriber ko, 3,000 lang. Ngayon, 300,000 mahigit na. Bakit? Kasi, magugustuhan ka ng tao kapag nakikita nilang mabuti ka. Ganon. Siyempre kayo, hindi kayo magsa-subscribe. Epal-epal lang kayo, pakalat-kalat lang kayo dito. Parang etchas ng mga pusa sa bubungan nyo. Diba? Alam nyo yung etchas ng pusa sa bubungan, pakalat-kalat sa bubong natin? Yan, ganyan sila. Kung nagsusubscribe ba kayo, di sana. Di okay. Di ba, no? Buti pa si Jimal, nakapag-subscribe. Kayo. Meron din bago rito. Ako din, Boss Mike, new subscriber po. Sino? Si Shishmay. Di ba? Si Shishmay, no? Tingnan nyo. Shishmay. Ryan, isa ka pa. Di ba, mga kababayan? Nasaan na kayo ngayon? Wala. Basher pa rin kayo mula noon hanggang ngayon. Di ba, no, mga kababayan? Kita mo to si Kalapati, puro bangag nandito, may kay Banat Bay talaga. Paano magiging legit yung tingnan mo nga yung nguso nun? Yan ang problema eh. Hindi kayo marunong tumingin ng pogi na katiwa-tiwalang vlogger eh. Di ba? Ang dami namang bagong subscriber dito ngayon. Ako din po, new subscriber. Sabi ni Heidi's TV. Kita mo, ang dami. Si Banat Bay, sabihin mo, banatan ako. Sabihin niya, fake news yan si Mike Cervera, wag ka maniwala. Hindi niya masasabi yun. Bakit? Alam niya na totoo lahat yung sinasabi ko. Alam niya na bayaran siya. Ang daming news. Hoy! Hindi na ako naniniwala. Punta mo na. Banat Boy, sabi ni Mike Cervera, bayaran ka daw, hindi ka daw totoo. Ganunin mo! Eto na. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasawa sa kanya. Kasi inamin niya, bagsak siya doon sa plunder law na pinatawag. So ngayon, pag na kayo magtaka kung bakit nakasuhan ng plunder si Marcoleta, kahit nga yung mga nagtatanggol sa kanya na wala na daw uwian, di ba, doon sa EDSA, doon na daw sila titira, putang ina, salita-salita lang, nagpapauto naman kayo. Ang tanong, nasa na sila ngayon? Di ba? Jose Abejero. Di ba, kahit matagal na to? Di ba, mga kababayan? Yan, mga kababayan ko. Sinasabi ko sa inyo Puro lang kayo naniniwala, hindi kami aalis dito hanggat hindi nagre-resign si Bongbong Marcos. Punta ka na, iniwan na nga kayo. Nagpunta na nga ng Canada, Ano ang ninyo? Banat nila, Banat Bay. Ay, wala. Tumakas na si Banat. Tumakas na si Bongbong Marcos, Tumakas na, pumunta na ng Canada. Naniwala rin kayo, mga putang ina nyo. Diba, Butch Buena. Naniwala sila, tumakas na. May nagko-comment pa dyan, Diba? May nagko-comment pa dati. Wala na, tumakas ng amo mo. Pumunta na ng Canada, iniwan na kayo. Bubo talaga mga DDS. Diba, mga kababayan ko? Bubo! Tingnan nyo, ang bobobo talaga. Alam nyo, kapag pinatulan nyo, matutuyo talaga dugo nyo dito sa mga to. Sabi ni, 1 million subscriber ni Banat Bay. Ikaw, wala pa 14. Tanga!
Kung pagbabasihan mo, yung dami mas marami ako. Eh kasi bobo ka, hindi mo alam kung paano ibase yung subscriber niya sa subscriber ko. Nag-umpisa si Banat Bay, 380,000 dahil kinuha niya yung channel ni Mocha. Kita mo, hindi mo alam ang kwento. At si Banat Bay, panahon pa ng dinosaur, nagbablog na yan. Elementary pa lang ako, vlogger na yan eh. Ako, alam mo ba kung ilang taon lang ako nagbablog? 2 taon pa lang. Kita mo? Oh, di ba hindi mo alam? Bobo ka kasi, tatanga-tanga, basta DDS. Yan. Hindi nila alam ano. Si Banat ba yung channel niya, 300 plus na noong nag-umpisa siya. Panahon pa na ng dinosaur yun. Kaya nga walang, ganun no, walang tulad ko silver play button siya. Kasi, kinuha niya lang yung kay Mocha, ginamit niya yung channel, pinalitan ng pangalan. So ngayon, 300 plus. O ngayon, ang issue, 1 million. Kung paramihan, mas marami ko kung tutusin. Bakit? 2 taon pa lang ako nagtuloy-tuloy mag-vlog. Pero, si Banat Bay, panahon pa ng dinosaur. Binata pa lang ako. Nanliligaw pa lang ako. Bumibengbang pa lang ako noon ng libre. Vlogger na yan. Kita nyo, hindi nila alam, di ba? Oh, kaya yan, si Panelo, babaliktad na tuloy dahil sa inyo. Bobo daw, ang bobobo ng mga taga-suporta namin. Lipat na lang ako sa taga-suporta ni Mike Cervera. Wala eh. Eto, nasaan na yung mga Si Banat Bay, kaya hindi makaporma sa akin, idol ako niyan. Idol ako niyan. Hanapin mo nga Laila Collins yung nag-aano sa akin ng idol. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. Yan yun si Banat Bay. Kita nyo mga kababayan. Idol na idol lang kayo. Hanapin mo, Laila Collins yung mga, niya, papuri niya sa akin. Idol ko si Mike Cervera, yung gumaganong ganon. Hanapin mo yon, i-send mo rito para matuwa sila. Ay, nako. Di ba? Di ba? Hindi nga lalaban sa akin ng debate yan eh. Hindi lalaban ng debate. Takot sa akin si Banat Bay. Yung idol nyong mga DDS na inaabante nyo rito, takot sa akin. Nanginginig yun. Di ba? Nanginginig yun. Banggitin mo lang yung pangalan ko ron. Sabi ko sa iyo, malilito na yun eh. Matataranta pag binanggit mo. Debate daw kayo ni Mike Cervera ganon. Wag na dun sa mga tai-taing mga vlogger na nagpipiling na gustong gamitin yung pangalan ko ha. Kung pasikatan lang tingin ko naman kahit na nauna panahon pa ng dinosaur si Banat Bay na nagbablog at baguhan lang ako, hindi mo naman ako mababasta-basta sa kasikatan ko. Kahit saan ako magpunta, maraming nagpapapicture. Karamihan mga girl lalo. Our beloved Boss Mike Cervera.